Good thing you asked that because KOJC has something to do with it. So if you remember yung siege, no, sa Davao Siege, so I was organizing rallies in Cebu and I also attended the one in Manila in Liwasang Bonifacio. So parang 3 gabi kami doon, no, nagrarally yung nandun yung mga PDP laban leaders. So I spoke there. Tapos, while waiting for the other speakers, nagkukwentuhan kami. So that's when they asked me na if I should, that I should run for governor of Cebu. So they brought it up to PRRD and to Kabsec Ivasco. So yun na yung nangyayari, no? So instrumental sa akin yung yung KOJC kung bakit ako tumakbo. Dahil kayo na po ang napili at nanumpa na po, ma'am, sa pagka-gobernador sa first 100 days. Una muna, doon sa inyo pong ipinangako nung panahon ng kampanya, for sure. Doon din isa sa mga nagustuhan ng mga bumoto po sa inyo. Ano po yung unang gagawin po ninyo agad-agad? Meron po ba kayong mga pagbabago? Unahin muna yung pagbabago sa sa mga hanay nyo po, no? Kasi may iba't ibang mga departamento din po 'yan, or ano po ba ang inyong plano sa unang 100 po na inyong pamumuno, Governor? Yes, of course, no, we stick to our plan, which is the access to healthcare. Kasi yung problema talaga namin dito sa Cebu is the hospitals na kulang ng medicines, kulang ng doctors. Yeah, but if you ask me about the first 100 days, the first thing that I would have to do is open the capital to the public and also to revoke her executive orders. Pero bago muna pala, ma'am, doon sa inyong plano po, sa tingin nyo po, ano po kaya ang, hindi na siguro sekreto kasi ginagawa mo na ito, ano kaya ang dahilan kung bakit kayo po talaga ay napili? Sa tingin nyo po, ano po ang inyong ginawa or mga gustong baguhin na nagustuhan ng ating mga kababayan? Ano po mga strategiya na inyo pong ginawa para mas mapaniwala sila po sa inyo po during campaign period? Wala naman, MJ. It was just very simple, no? I was just being myself and I went down to the people. I went to them. I told them what my programs are. Tapos nagkikisama ako sa kanila, Ganun lang naman, very simple lang. Yung ginawa ko. Kasi wala akong wala akong mayors, wala akong barangay, mga congressman, saka barangay captain. Actually pala, isa lang yung mayor ko, no? Si Mayor Nito Durano Mix Durano sa Danao. So, yun lang na ang ginawa ko. Simple lang naman eh. Just being myself, being kind, and just spreading good vibes everywhere I go. Pero ang alam ko, ma'am, meron ka pang 2 mayor eh. Si Mayor Rodrigo Duterte at Mayor Vice President Sara Duterte na talagang kabilang po sa talagang nagsulong sa inyo dyan sa Cebu. Actually, meron akong 3 kings eh. Yeah, you said already, no? Yung mga silver bullets ko, no? Si PRD, si Mayor Mike Rama. He is the Vice President of PDP Laban in Visayas, no? And of course, Mayor Nito Durano. Pero ma'am, alam ko yung apelido po ninyo, medyo may mga lugar dyan, lalo na sa inyo pong Yutang Natauhan, lugar dyan po sa Pinamungahan, kung hindi po ako nagkakamali. Meron ng mga politikong mga barikwatro. Pero kung isusuma mo, talaga namang unlike sa mga Garcia, di hamak na mas, kumbaga, nanggungis na, matagal na sa mundo ng politika. Ano yung nag-push sa inyo, ma'am? Though nalaman ko sa inyo pong background, wala talaga kayo sa inyo po, ikaw po mismo, wala po yata kayong posisyon dati bago po ito po. Ano po yung naghimok sa inyo para tumakbo muna sa pagkagobernador? Actually, 3 things talaga, no, yung that pushed me to run. First and foremost, nakita ko yung problema sa probinsya ng Cebu, yung healthcare access to healthcare namin kasi I have a foundation, no? So I have feeding programs all over the province. So nakita ko na yon. Pangalawa, I'm a victim of political persecution. Kami ng friend ko, si Dr. Rowena Borden, who passed away already. And thirdly, I was asked by PDP Laban to run also.
At nung inyo pong nagdalawang isip po ba muna kayo, ma'am, nung tatanggapin mo ba ito or hindi? Kasi alam mo, ang makakalaban mo matagal na sa mundo ng politika dyan sa Cebu. Yes, you are correct, you know. I was really having actually on the last day, the day that I signed, no, I was about to will not proceed na sana, no. Ay ko na sana magpatuloy. Kasi alam ko ano talaga guguluhin talaga at sisirain talaga nila ako. So kaya nagdalawang isip ako, but you know at some point ba you have to have courage. You know, one of the forgotten quality of leadership is courage. So sabi ko, I would seem like not to have courage if I will not run. Opo, So, opo. Bago lang po si partner MJ, may nabanggit kayo, ma'am, na sa pag-upo po ninyo, meron kayong mga executive order na babawiin. Maaari po ba naming malaman kung ano-ano ito? yeah. And ano po yung dahilan kung bakit nyo po babawiin ito? Yeah, kasi merong mga executive orders no na parang selective lang. Like the one for Apo Cement, you've heard about it no in Cebu. Yung pinasira niya na na isang cement factory dito sa Cebu. 3,000 employees na wala ng trabaho because of that. From what I know, they complied naman with ECC, no? Yung Environmental Compliance Certificate nila. So hindi ko lang alam kung bakit niya binigyan ng cease and desist order. So that's something that I really have to do. Kasi kawawa naman yung mga doon, mga employees doon. It's 3,000 families and more. No, and there are also other things na titingnan natin. Ang dami mga permits, mga quarries na binibigay na hindi dapat sana. Ma'am, ang gabi. Ma'am, maaari niyo po bang maikwento no, yung storya no, kung saan po kayo una nakita ng mga officials ng PDP Laban? Paano po kayo nagkaroon ng spark no, para tumindig at isugal ang iyong buhay, ma'am, sa pagtakbo bilang gobernadora? You know, good thing you asked that because KOJC has something to do with it. So if you remember yung siege, no, sa Davao Siege, so I was organizing rallies in Cebu and I also attended the one in Manila in Liwasang Bonifacio. So parang 3 gabi kami doon, no, nagrarally nandun yung mga PDP laban leaders. So I spoke there. Tapos, while waiting for the other speakers, nagkukwentuhan kami. So that's when they asked me na if I should, that I should run for governor of Cebu. So they brought it up to PRRD and to Kabsec Ivasco. So yun na yung nangyayari, no? So instrumental sa akin yung KOJC kung bakit ako tumakbo. Grabe, ma'am, no? Nakita ka nga namin, ma'am, sa mga activities, especially with the campaign. Ma'am, can you tell us din po yung gaano ka-close yung partnership niyo with the team ni Pastor Polo C. Kibuloy, lalo na yung kanyang team for Senator Movement dyan sa Cebu. During the campaign, ma'am, ano bang mga hindi mo malilimutan mga experiences with the team? Yeah, I mostly joined mga rallies all over the province of Cebu, no, ng kay Pastor Kibuloy dyan sa Cebu with KOJC, no. So whenever there's a rally, I make sure that I'm there and promote Pastor and the rest of the Duterte. So very memorable sa akin yun, no? So yung mga rallies with KOJC, and I would like to thank the team M. Cebu was very proactive talaga in promoting Pastor Kibuloy. So doon ko nakikita kung gaano nila kamahal si Pastor. Ma'am, marami pong mga nagpapadala ng mga letrato, marami po nagpapadala ng mga request no, para po sa inyong incoming leadership. Lalo na po yung pangangailangan natin ng maraming psychiatric ward dyan po sa mga provincial hospitals sa Cebu province. Ano pong tugon nyo dito, ma'am? Yeah, it's not only psychiatric wards, no, na kailangan, even mga wards lang, plain wards, no, kailangan talaga, kulang talaga ng facilities, medical facilities dito sa Cebu. So kaya yun talagang atupagan natin, I have to really prioritize this. Yeah, tama that you mentioned it then na really kulang din yung mga psychiatric wards dito. Ma'am, yung pong mga kababayan natin no, na nagtatanong, nagpapadala po ng mga mensahe sa ating chat box, paano na rin po ninyo
itatawid ang inyo pong leadership considering na mukhang ang kalaban po ninyo, ma'am, ay hindi po susuko para gumawa ng paraan para po hindi matuloy ang inyong liderato. Ito pong mga tanong dito sa chat box ay para po sa inyo. Yeah. It's very challenging, I have to admit, no? But I just want to reach out to them, no? The mayors, the board members. Hindi ko kalyado. I want to reach out to them, humble myself, and tell them that I'm here. I'm open to collaborate with them. Actually, the night before the elections, I called many mayors and told them na, no naman, I wasn't complaining. I'm just telling them that I'm open to them at I am here if they need me. Ganun lang naman, very simple lang. I just have to, as a leader, no, you have to reach out, you have to seek them out also, and make sure that that there is collaboration para naman magawa namin yung aming goal, na which is to help the people of the province of Cebu. Ma'am, sabi din po nila, will you also seek help from your mga kaalyado na mga matagal na sa pamamahala? Paano, yung mga advice, sino po mga makakatuwang nyo, ma'am, sa pagpapaganda po ng probinsya ng Cebu? You know, I always believe, no, that good governance starts from listening to the people. So, and also not only to the people, but to those experts. I see myself as a facilitator. I am not an expert, so I would seek out the advices of experts. And I would want to have experts around me and also smart Cebuanos around me so I can be properly advised. Ma'am, yung nabanggit nyo po, no, sa Kasawing Palad, hindi pinalad po yung sumuporta po sa inyo na mga mayor. Kukunin nyo po ba sila na magiging katuwang nyo po sa pamamalakad? Kasi malaki po yung probinsya ng Cebu eh. Napakarami pong bayan. Nakatira din ako dyan, mga almost 2 taon. May mga kamag-anak din ako. Napakalaki po ng Cebu po at marami pang dapat na gawin dyan sa Cebu Province po, Governor. Yes. Why not? You know, I'm open to it, no? After all, it's about collaboration and not competition, no? I even told them na the election is over. It's time for healing. Opo. And we go to work. Yeah. Opo. Nabanggit niyo po dito, ma'am, na magiging people's governor po kayo. Ano po yung pinakabuod nito, ma'am? Yeah, because after all, I was the mandate is given to me by the people. Kasi nga wala akong mga mayors who's backing me up. I don't have the machinery. I don't have congressmen and barangay captains. You know, I only have one sitting mayor, no, that time, who was endorsing me. So yun. Yung Yun hamon... lang naman, Opo. it's the people who elected me, who give me the mandate. So kaya I said I would want to be known as a people's governor. Yung hamon din po, ma'am, kasi for sure, kamusta po yung mga na-under po sa inyo na tumakbo rin sa pagka-board member po, ma'am, na magiging katuwang po ninyo? Kamusta po yung kanilang performance naman sa nakalipas na eleksyon? Actually, wala akong board member that who ran with me. Mhm. Wala nga din akong vice governor kasi the governor that I was endorsing was an independent candidate. He was not PDP Laban. So wala talaga akong slate, no? Kumbaga. So I was just adapting candidates as I went along the campaign. Opo. So, meron na kayong plano, if ever, alam niyo naman po, numbers game din po dyan sa provincial sangguniang panlalawigan po, no? Alam natin na kung mayroon kayong gusto na ipasa kung ganito ganyan, kung hindi rin naman sila masasang-ayon, kumbaga mahihirapan din po kayo sa pag-i-implement. Meron na rin po ba kayong mga pinaplano, pinag-aaralan niyo na rin po ito para hindi pa rin maapektuhan po yung inyo po mga plano dyan po sa lalawigan? I totally agree with you. Kailangan talaga ng cooperation and collaboration, no, with the board members, no. I intend to reach out to them. I said earlier na I would like to reach out to them, no, so we can work together. I know how it feels like, you know, as a board member, because I was also a board of director for Land Bank Resource and Development Corporation. So I would appreciate a president who includes
the team, the group. So that's precisely what I will do. I want them to be included in my governance. Opo. A big part of my governance, yes. Opo. Kabilang po sa inyong 8-point agenda, ma'am, maliban doon sa nabanggit nyo po na pag-improve pa sa healthcare services at mga provincial hospitals, yung paglaban din po sa korupsyon at anti-drug efforts. Paano nyo po ito na nakita, ma'am? Naging ano ba? Lumala po ba? Or especially, alam natin na ang dating administrasyon, former President Rodrigo Duterte, itong nabanggit natin ay isa talaga sa kanya pong isinulong na umabot sa punto na talaga satisfied yung ating mga kababayan. Kamusta pala dyan sa Cebu, sa pag-iikot po ninyo, ma'am? At talagang kabilang po ito sa inyo pong plano na gagawin, itong paglaban sa korupsyon at illegal na droga. That is correct. That's one of our biggest problems now, no? Mga drug-related crimes in Cebu. Tumaas talaga yung incidents, no? And likewise with the poverty incidents here in Cebu, makyat talaga, like what I was talking earlier na 2.56 million families in poverty incidents sa buong Region 7. Ang 1.72 million dyan nandito sa probinsya sa Cebu. So which means more than half of it. So ang taas ng incidence namin ng poverty. And one of the reasons for that is corruption. Diba? It's a study by an International Monetary Fund na pag malaki ang poverty incidence ng isang place, chances are yung corruption dyan is also very rampant. Opo. So that is something that I really intend to address by not accepting SOPs or commissions. Ma'am, ito pong ma'am, Cebu Bus Rapid Transit, may pagpapatuloy pa po ba ito considering kabilang din po sa inyo pong mga pangunahing programa is yung pag-address din sa traffic. At alam naman natin medyo matagal na rin ito, no? Nais din ito na gawin din po. Meron na rin ganitong yatang plano sa Davao. Alam naman po natin yung mga pangyayari, hindi matuloy-tuloy. Diyan po sa Cebu, ma'am, ano po yung plano niyo ukol dito po? Yeah, yung BRT naman, national project yun. So, papatuloy yun kasi the national government has been paying the loan for that one. So, papatuloy natin yan. And there's also the Metro Cebu transit that's coming also. Actually, kahit time pa yan ni PPRD, nandun na yung funds dyan. But yung sitting governor, yung previous governor, hindi siya sumasang-ayon doon. So I would want to continue that project. Kasi alam ko may funds na yun sa DPWH. Ma'am, yung paniningil daw sa mga public CR, tanong ito ng inyo pong constituent. Ano pong desisyon nyo dyan, ma'am? Galit pa naman siya dun sa di ba? Yung sa bus sa mga bakit daw No, yan. On the first 100 days, expect na meron akong gagawin dyan. Ayusin natin yan. Dapat libre yan. Humanitarian yan issue kung bakit papabayaran pa yung ganong klase, na if you recall, Senator Tulfo called us out there. Tsaka, Dun sa ma'am, bus, sa North Bus, yes. Tawag ng kalikasan yan, ma'am. Hindi pwede pigilan. Exactly, no? Tsaka Bakit public- pa pinapabayaran? public area So, din. ayoko talagang, something like that would happen in my governance. Ma'am, itong mga suggestion na ibalhin daw ang Kapitol sa bukiring bahagi ng Balamban. Ano ito, ma'am? Anong tugon mo dito po? No, I would not agree to that. Alam mo ba na meron naka-allocate na niya na almost 1 billion for the transfer to buy the neighboring properties? So sabi ko, why transfer? Why move the government up there, So dapat yan, yung pera na yan, dapat ilalagay na yan sa mga healthcare dito. Yung problema namin sa healthcare, yung medicines at saka facilities, dapat doon ilagay yung pera. Wag doon kasi okay pa naman yung Kapitolyo If you've been there, it's a very nice structure. If you've been there sa provincial capital, it's very sturdy. It's very parang historic yung dating, So I don't see why kailangan ilipat doon sa mountains when it is logistically improbable. Kawawa yung mga tao if they have to transact business there. Kini ma'am. Yung mga programa daw po ng papalitan yung governor.
Ito boy, ihinto nyo lahat o yung mga feasible naman at maganda, inyo po raw ipagpapatuloy? Yeah, why change something that's working, right? So if it works like Subo Kahanas, Negosyo Kahanas, let's keep it that way. And maybe improve the program. We don't need to change it just because it belongs to her. Napa, ma'am. How will you cooperate daw po under the Marcos Jr. administration, especially that you're aligned with the former President Rodrigo Duterte, ma'am? Yeah, yung goal naman natin is for to promote the general welfare of the Cebuanos, no, the province of Cebu. So I hope politics will not get in the way. Gov, alam natin na napigilan lang ito dahil sa na-timing sa panahon ng eleksyon, pero marangkada na rin ito sa iba't ibang mga lugar sa bansa. At unang pinlano dyan sa Cebu, yung 20 pesos nga bugas, no? Ano pong take nyo po rito, ma'am? Kasi parang mag-chip in ata kayo, di ba? Itong sa dati, national and local or provincial government na mag-subsidize para mas maging available po sa ating mga kababayan. Ano po yung plano rin nyo rin po dito, ma'am? Kaya we have to look into that kasi I don't know if the local government has funds for that, no? But if meron naman, why not? Why not? It's about food security, you know. So, okay lang pag may funds, tuloy natin yan. And siguro, ma'am, bilang panghuli na lang po, no, kung wala nang tanong si partner MJ, ano na lamang po yung panawagan ninyo, unang-una, sa ating mga kababayan at mapaintindi din nila yung galawan, lalo na dyan sa politika. Kaya na binanggit ko kanina na medyo pahirapan yan kung wala kang mga kaalyado, lalo na sa mga bukal, sa iyong mga mayors dyan, kasi paano mo may implement ng lubusan kung hindi rin naman sila makikinig sa inyo. Ano po yung mensahe sa kanila? And at the same time, mensahe nyo na rin po sa mga kapwa nyo po na halal na ngayong nakalipas na midterm elections dahil kayo po ay hindi lang naman po gobernador, mayor, konsehal, bukal, vice governor, doon sa mga bumoto sa inyo, pati kasama doon sa mga hindi bumoto sa inyo, kayo din po ay mga halal na opisyal po nila, ma'am. Thank you so much sa mandato na binigay sa akin sa mga taga-probinsya ng Cebu, no? Ng Cebu. I am so grateful for the opportunity. My victory is also your victory. And I know that I will do my best to do my part to make sure that the quality of life of every Cebuanos is protected and will be improved. So, daghan kaayong salamat sa inyong suporta na inyong gihatag nako. Ako gyud nang ampingan nga ako nang mabuhat ang akong tanan nga gisaad kaninyo. Thank you kaayo. Opo. Anmar. Governor, maraming salamat po sa ulitin po. Naway makabisita mi diha Ako rin, sa maganda ko ingon tana. sa lugar sa Cebu. Makanami. Oo. Yes, please Kalaad mo visit me sometimes. No, I want to meet you also in person. Opo. MJ and Admo. Dagang salamat po. Thank you for the opportunity to speak to you tonight. Dagang salamat si Governor-elect ng Cebu Province, Pambari 4 po mga kapartner.